Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Sa Kabanata 12 ng El Filibusterismo ni Jose Rizal, may pamagat na Mga Dilag ng Gabi, inilalarawan ang isang makulay at sosyal na kaganapan sa bahay Sevillana. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mga pangyayari na nagaganap sa sosyal na buhay ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Nagpunta si Simon, na nagpapanggap bilang isang mayamang intsik na si Quiroga, sa bahay Sevillana upang magsagawa ng isang malaking pagtitipon na tinawag na Calf Chantan. Ang okasyong ito ay isang malalim na pagpapahayag ng kanyang mga layunin na maipakita ang pagkaawang kalooban ng mga Kastila at ilantad ang kanilang kasakiman at katiwalian. Sa kalagitnaan ng kaganapang ito, ipinakita ang mga kaharian ng dilag o mga kababaihan sa Pilipinas, kung saan ipinakita ang kanilang magagandang mga kasuotan, ang kanilang sosyal na kahalagahan, at ang kanilang mga pag-uugali. Pinakita rin ang mga pag-uugali ng mga tao sa kaganapang ito, kabilang ang mga pagkakaiba-iba ng mga karakter, ang kaharian ng mayayaman, at ang mga pagkakaibigan at pagsiselosang umusbong sa pagitan ng mga dilag. Sa huli, isinagawa ang isang sayaw bilang pagsasara ng kaganapan, at ipinahayag ni Simon ang kanyang pag-aalab para sa kalayaan ng mga Pilipino. Nag-iwan siya ng isang mensahe, ang kodigo, para sa mga taong nagnanais ng pagbabago at kalayaan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mga pagsisikap ni Simon na magkaroon ng mga kasamahan sa kanyang plano na ibagsak ang mga mapanakop. Sa pangkalahatan, ang Kabanata 12 ng El Filibusterismo ay nagpapakita ng mga aspeto ng sosyal na buhay at kultura sa panahon ng Kastila sa Pilipinas, pati na rin ang pagiging determinado ni Simon na itaguyod ang pagbabago at kalayaan ng kanyang bansa.